Dahil sa insidente ng pagdukot ng bandidong Abu Sayyaf sa ilang dayuhan, may agam-agam na ang ilang turista sa pamamasyal sa bansa. Pero ang DFA, kampanteng hindi maapektuhan ang turismo sa pagdukot sa mga dayuhan. Balita hatid ni JP Soriano. Kilala ang Pilipinas sa mga naggagandahang beach resort na dinadayo ng mga turista. Pero kasunod ng pangingidnap sa ilang dayuhan sa isang resort sa Island Garden City of Samal na nauwi sa pamumugot sa isang Canadian. Ang ilang dayuhang gaya ni John, tila may agam-agam na sa pamamasyal sa bansa. I've seen many places, resorts that look very attractive, but because of the security risk, I won't go. Base sa datos ng Department of Tourism o DOT sa loob ng unang 2 buwan ng 2016, isa ang Canada sa mga nangungunang bansa na may pinakamaraming turista na nagpupunta sa Pilipinas. Umabot naman sa mahigit 4,000 ang mga turistang mula sa Norway na nagpunta sa Pilipinas sa unang 2 buwan ng 2016. Isang Norwegian ang kabilang sa 3 pang bihag pa rin ng Abu Sayyaf. Ayon sa balikbayang si Bing, usap-usapan sa social media sa Canada ang hindi pagpunta sa Pilipinas. Sa kabila nito, todo raw ang pagtatanggol niya sa sariling bayan. They are nice places. The people are good. The people are accommodating. The people are hospitable. Sabi ko, yeah, that's true. Sabi ni DFA Secretary Jose Rene Almendras, sa ngayon, hindi pa naman daw kinakabahan ang gobyerno na magkakaroon ng masamang epekto sa turismo ang mga balita tungkol sa pangingidnap ng ilang dayuhang turista. Except for some space, the Philippines is still a wonderful place to go to. And even the travel advisors have been very specific as to where they do not want people to go to. Ginagawa rin daw ng Pilipinas ang lahat para makipag-ugnayan sa ibang mga bansa, kaugnay ng mga hakbang para mailigtas ang mga bihag. JP Soriano, GMA News.